Sa isang baryong halos hindi na dinadaanan ng mga tao, may isang madilim na kalsadang dumaraan sa tabi ng isang lumang palaisdaan. Sa araw ay payapa itong tingnan, tubig na kumikislap sa araw, mga punong mangga sa gilid, at katahimikang halos nakakabingi. Ngunit pagsapit ng gabi, ang daang iyon ay nagiging daan ng sindek. Dito dumaraan gabi-gabi si Gilbert, isang kilalang lasinggero sa baryo. Wala siyang palya. Kapag lumubog ang araw, siguradong lasing si Gilbert. Nanghihina ang tuhod, magulo ang pag-iisip, at laging may bote sa kamay. Madalas siyang pagtawanan ng mga tao, tawaging baliw, inutil, at palaboy. Ngunit hindi nila alam, si Gilbert ang magiging saksi sa isang sumpang hindi pa tapos. Isang gabi, habang siya'y pauwi, napansin niyang kakaiba ang paligid. Walang kuliglig. Walang huni ng palaka, maging ang hangin ay parang tumigil sa paghinga. At doon niya ito nakita. Isang kabaong. Nasa gitna ito ng daan. Hindi nakahiga, kundi nakalutang. Walang tumutulak, walang tali, walang anino. Napalunok si Gilbert. Umatras siya ng isang hakbang. Ngunit ang kabaong, sumunod din. Mula sa gabing iyon, paulit-ulit nang nagpapakita ang kabaong tuwing uuwi si Gilbert. Minsan nasa malayo lamang ito. Minsan ay halos dikit na sa kanyang likuran. At minsan, maririnig niya ang mabagang mula sa loob, parang may kumakatok. Sinubukan niyang iwasan ang daan, ngunit kahit saan siya dumaan, nandyan pa rin ang kabaong. Hanggang sa isang gabi, habang nanginginig sa takot, bigla niyang nasigawan ang hangin. "Sino ka? Ano bang gusto mo sa akin?" Biglang huminto ang kabaong. At sa unang pagkakataon, may boses na sumagot mula sa loob. Mahina, basag, parang buhat sa ilalim ng tubig. "Ibalik niyo ang kinuha." Kinabukasan, hindi na nakatiis si Gilbert. Nagpunta siya sa mga pinakamatandang nakatira sa baryo, mga halos hindi na lumalabas ng bahay. Nang marinig nila ang kanyang kwento, namutla ang kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang nagsalita. Bumalik na pala ang sumpa ni Don Florendo. Noon lamang niya nalaman ang buong katotohanan. Si Don Florendo ang dating may-ari ng lahat, mansyon, lupa, palaisdaan, at baka pa. Mabuti siyang tao, tahimik, mapagbigay. Ang pinakamaalagang tao niya ay ang kanyang kaitiwalang si Sunny, na tinuring niyang parang sariling anak. Kasama ni Sunny ang kasintahan nitong si Joylyn, isang babaeng maganda, ngunit sakam sa kayamanan. Nang magkasakit si Don Florendo, siya'y halos hindi na makabangon. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nilason ni Sunny at Joylyn ang kanyang isipan. Nilagdaan niya ang mga papeles. Ibinigay ang mga titulo. Inilipat ang ari-arian. At nang wala na siyang pakinabang, saka siya pinatay. Nang gabing iyon, habang wala ni isang tao sa paligid, inilagay nila si Don Florendo sa isang kabaong. Hindi man lang siya binihisan ng maayos. Walang dasal, walang lemay, walang luha. Dinala nila ang kabaong sa gitna ng palaisdaan. At doon, itinapon. Sinasabing bago tuluyang lumubog ang kabaong, narinig pa raw ang mahinang katok mula sa loob. Ngunit binaliwala iyon ni Sunny at Joylyn. Mula nang kunin ni Sunny at Joylyn ang mansyon, kung ano-anong kamalasan ang nagsimula. Nalulunod ang mga isda sa palaisdaan kahit walang dahilan. Nawawala ang mga alagang hayop tuwing kabilugan ng buwan. May lumalabas na mga bakas ng putik sa sahig ng mansyon tuwing madaling araw. Ngunit patuloy pa rin nila itong binabaliwala. Hanggang sa gabing iyon, sa matinding takot at matinding pagkausisa, isang gabi sinundan ni Gilbert ang kabaong. Parang hinihila siya ng sarili niyang mga paa. Bawat hakbang ay mabigat, ang hangin ay malamig, ang langit ay walang bituin. Dahan-daang lumutang ang kabaong patungo sa lumang mansyon. At sa mismong pintuan, bumukas ang takip. Mula sa loob ay bumangon ang isang anyong hindi na tao. Basang besa, balot ng lumot, bungo na ang mukha, at ang dibdib ay may butas na parang sinaksak. Si Don Florendo. Sa loob ng mansyon, nagtatago sina Sunny at Joylyn. Nanginginig, nakaluhod, umiiyak, patawad, patawad, paulit-ulit nilang sambit. Ngunit ang multo ay hindi na para sa kapatawaran. Isa-isang bumagsak ang mga pinto, nabasag ang mga salamin, namamatay ang mga ilaw, at sa huling sigaw ni Sunny at Joylyn, tuluyan na ring nawala ang sumpa. Kinabukasan, natagpuan ang dalawa, patay,
tuyo ang dugo, at ang kanilang mga mukha ay baluktot sa matinding takot. At sa gitna ng palaisdaan, umangat ang isang kabaong, na ngayon ay dahan-daang lumubog sa ilalim ng tubig. Sa wakas ay matahimik na. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang kabaong. Hindi na rin muling naglasing si Gilbert. Ngunit kapag kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing may anino pa ring nakatayo sa tabi ng palaisdaan. Tahimik, nakatingin sa tubig, tila nagbabantay sa kanyang sariling libingan. Mula noong gabing iyon, hindi na muling nagpakita ang kabaong. Hindi na rin muling naglasing si Gilbert. Tila kasabay ng pagkawala ng sumpa ay nawala rin ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang umaga, habang siya'y naglilinis sa labas ng kanyang munting bahay, may isang lalaking nakabarong at may dalang malita ang lumapit sa kanya. "Ano po ang pakay ninyo?" tanong ni Gilbert. "Ako po ang abogado ni Don Florendo," sagot ng lalaki. "At kayo po ang hinahanap sa huling habilin niya." Nang marinig ang pangalan ni Don Florendo, nanlamig ang buong katawan ni Gilbert. Sa loob ng malita ay naroon ang mga dokumento ng lupa, mansyon, palaisdaan, at bakahan. "Ito po ang tunay na testamento," paliwanag ng abogado. "Matagal na po itong itinago. Nakasaad dito na kung sakaling mawala si Don Florendo ng hindi makatarungan, ang kanyang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa taong tapat ang puso, kahit hindi niya kadugo." At ang pangalang nakasulat sa dulo ng papel. Gilbert. Naluha si Gilbert. Hindi siya makapaniwala. Isang lasenggero, isang tinatawanan ng baryo, siya pala ang napili. Makaraan ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang lahat. Ang lumang mansyon ay ipinagawa ni Gilbert. Mas maganda kaysa dati, may malawak na swimming pool, hardin, at ilaw sa bawat sulok. Hindi na ito bahay ng sumpa, kundi bahay ng pag-asa. Ang palaisdaan ay muling napuno ng masisiglang isda. Ang bakahan ay bumalik, mas marami at mas malusog ang mga alaga. Ang lupa ay muling namunga. At si Gilbert, hindi na siya lasenggero. Siya ay naging ama ng komunidad, tumutulong sa mahihirap, nagbibigay trabaho sa mga taga-baryo, at nagbabahagi sa simbahan at paaralan. Isang araw, sa gitna ng malawak na lupain ni Don Florendo, nagpatayo si Gilbert ng isang magandang burol. May marmol na lapida, may krus, may mga bulaklak, at may katahimikang matagal nang ipinagkit sa matanda. Habang inililibing muli si Don Florendo ng marangal, mahina niyang bulong. "Salamat po, Don Florendo. Natupad ko na po ang katahimikan ninyo." At sa gabing iyon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, may mga nagsabing, nakita nila ang isang anyong nakasuot ng puting barong, nakatayo malapit sa burol. Ngunit wala na itong pilat, wala nang sugat, at wala na ring galit sa mga mata. Ngumiti lamang ito, at dahan-daang naglaho sa liwanag ng buwan. Si Gilbert ay namuhay ng masaya kasama ang kanyang pamilya. Ang baryo ay bumangon mula sa takot. Ang mansyon ay naging simbolo ng pagpapatawad at katarungan. At ang kaluluwa ni Don Florendo, sa wakas ay tunay ng matahimik.